Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla para sa return of warrant ng kanyang kaso kaugnay sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sumuko ang dating senador kagabi sa Criminal Investigation and Detection Group matapos maglabas ng arrest warrant at hold departure order ang Sandigan Bayan 3rd Division laban sa kanya at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Nahaharap si Revilla sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Pero bagong kanyang pagsuko, iginiit niya na siya'y inosente. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating si Revilla sa Sandigan Bayan kasama ang kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Inihatid sila doon ni Interior Secretary John Vic Remulla. So, sarado na yung Krame Custodial Facility. So, available na lugar dito ay Karingal, Payatas, at saka Bigutan. So, nasa discretion na Court yan. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City muna ikukulong si Revilla. Humiling naman ang kampo ng dating senador na sa PNP Custodial Facility siya ikulong dahil umano sa banta sa kanyang seguridad. The transfer for the custody to any PNP facility that would have layered security to protect him. Not for anything, but it's for security reasons, for his safety. Maybe the courts can take judicial notice that there have been a lot of gang-related activities in certain confinements that if he would be placed there without the proper protection, he would be placed at dire risk. Ayon sa korte, sa Biyernes didinggin ang mosyon. Inanunsyo rin ng Anti-Graft Court na isasagawa sa Biyernes ang pre-trial at arraignment ng lahat ng akusado sa kaso. Naghain na rin si Revilla ng 90,000 pesos na piyansa para sa kasong graft na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan 4th Division na may kaugnayan pa rin sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Lungkot naman ang nararamdaman ng buong pamilya ng dating senador matapos ang kanyang pagkaka-aresto. Nire-respeto namin yung mga institution and Nagtipon-tipon din sa labas ng Sandigan Bayan ngayong araw ang mga taga-suporta ni Revilla. Ito ay para ipakita na kaisa sila ng dating senador sa kanyang laban ngayong nahaharap sa kontrobersiya kaugnay ng flood control projects. Pasado alas 2 na ng hapon nang dumating sa New Quezon City Jail ang dating senador sakay ng isang van na ine-escortan ng mga tauhan ng PNP CIDG. Sinamahan siya ng kanyang pamilya at mga abogado nang siya'y ipasok sa kulungan. Pansamantalang ihihiwalay muna si Revilla sa ibang preso bilang bahagi ng standard health protocols para sa mga bagong detainees. Ilalagay din kalaunan si Revilla sa isang detention cell kasama ang 6 na opisyal ng DPWH-4B na una nang nakulong kaugnay ng umano'y maanamalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, dinala din sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ang ilan sa kapwa-akusado ng dating senador na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Gaya ni Revilla, ikukulong din sila sa New Quezon City Jail sa Payatas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.